What's up, ka-Jefenatics? Good morning once again. Welcome to Jefenatics channel. Today, we are going to do some lessons, basic driving lesson for beginners, first timer. Okay, so ayan, tayo po ay magtuturo. Simplihan lang natin. So sit back, relax, and enjoy. Okay, first thing to do is when entering your car, okay, kailangan comfortable po tayo sa ating pag-upo, maayos at safe po tayo sa ating posisyon. Ngayon, nasa loob na po tayo ng sasakyan. Yung sasakyan natin is nakapatay muna yung makina, engine is still off. Okay? Ayan, so ang una nating gagawin ay check natin yung, tanggalin ko muna yung seatbelt natin, i-demo natin kung paano siya gumagana at gamitin. Ayan. So ayan, unang-una ay kailangan, sabi ko nga, comfortable po tayo sa pag-upo. Hindi lang basta-basta umupo tayo, ayun na, arangkada na tayo, hindi po ganon. Kailangan yung paa natin ay naaabot yung mga pedals natin. Meron tayong 3 pedals. By the way, I'm going to teach you how to drive on manual transmission. Nasa manual transmission tayo, kaya tatlo po yung apakan natin, pedals. Ang tawag dito para mas madali ay ABC. Ayan. So, una yung A is for accelerator, B is for brake, C is for clutch. So, magkakasunod yan. A, B, C. Pero, pabaliktad dapat ang basa natin. A, B, C. From right to left ang basa natin. Kasi yung right, yun yung accelerator natin. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya. Okay? For now, una nating i-check yung chair natin. Okay? So, yung chair natin is nandito sa tapat mismo ng manubela natin. Ito yung manubela natin. Okay? Ngayon, check po natin kung maayos po yung position natin. Hindi dapat tayo nakaliad or nakayuko. Ayan. Kailangan saktong-sakto lang. Ngayon, kung hindi kayo komportable, dahil first time nyo or hindi nyo gamay yung sasakyan, i-adjust nyo po yung likod, yung backrest. Okay, meron siyang adjustan dito sa gilid. Okay, most cars ay nasa gilid. Yan. So, adjust mo lang. Iangat mo. Then, minsan yung iba, kusa na siyang bumababa. Pero may resistant kasi, kaya kailan itulak mo. Unlike dun sa pabalik, kasi kahit hindi mo na siya ginagalaw, kusa na siyang babalik. Hanggang sa dulo. So, adjust mo lang hanggang sa sakto lang. Yan. Tapos bitawan mo na. Ngayon, kailangan hindi ka nakaliyad, yung sakto lang. Yung abot mo yung manubela na may curve yung kamay mo. Ayan. Dapat saktong-sakto lang, hindi yung nakaganyan ka or hindi mo na abot talaga, stretch na. Okay, so yung saktong-sakto lang. Ngayon, ang next natin i-adjust is yung papunta naman sa pedals natin, yung paa natin. Ayan, so kailangan hindi rin masyadong stretch, hindi masyadong malapit.
para komportable din sa pag-apak, kasi importante yan para hindi ka mahirapan mapak-apak. Okay? So ayan, kung hindi ka naman komportable, adjust mo lang. Ayan. Adjust mo. Ayan. Dito naman sa baba yung adjustan niya. Ayan. So ayan yung adjustan niya. Ayan. So taas mo lang yan. I-atras mo. Itulak mo pa atras. Ayan. Maluwag na po yung distance dito. So ayan, kung hindi ka komportable ulit or hindi mo abot, i-adjust mo pabalik hanggang sa saktong-sakto lang. Yan. Huwag masyadong malapit. Yan. Ako kasi, minsan ginagawa ko, ganito, may distance lang na konti. Kasi, saktong-sakto lang siya pag inapak ko, nakares lahat yung paa ko, hindi siya yung madaling mapagod. Okay? So, depende po yan sa inyong preference. Okay, pero ang importante dito is abot mo siya at hindi ka hirap na apak ng pedals natin. Okay? So ayan, kung okay na tayo, of course, wag po nating kakalimutan yung pinaka-importante sa lahat para tayo ay safe in case na may emergency, accidents or biglang sudden stop. Ayan, yung seat belt natin, standard po yan kahit saan po tayo magpunta. Dapat lagi natin ginagamit yan. And dapat i-check po natin kung functional po siya, working. Okay? Paano natin i-check? Okay? So hindi lang po dapat nandyan yan para lang hindi tayo mahuli in case na may mga police patrol natin dyan na nanguhuli dahil may penalty po ang driving na hindi naka seatbelt. So dapat may resistant po yan. Pag hinila mong bigla, dapat resistant po siya. Hindi siya yung freely na nagmumove. Unlike pag hinay-hini lang, syempre pag ginagamit mo siya, ilalagay mo siya, kailangan hinay-hini lang para may set mo siya. Doon siya sa lock niya. Okay? Pero yun nga, yun yung gamit niya. Para kahit nabigla ka, while naka seatbelt ka, hindi ka mabibigla na mapapayuko or mabubunggo sa manubela mo. Okay? So ayan, dapat resistant po siya. Yan, test mo siya. Dapat resistant yan. Yan. So iset na natin. Ayan. Set natin. So pababa hanggang sa mailagay natin sa kanyang lalagyan. So ayan, kailangan komportable ka ulit dito. So kung hindi ka komportable, naiipit ka, adjust mo lang din. Hilain mo lang ng mahinhin, yan, para umaba siya. Okay, dito lang naman ang adjustan niya, wala nang iba. So yan, pag ganyan po siya, lock natin. Dapat nakalock siya, hindi siya yung ano lang. Okay, ayun, kung okay na tayo, let's do the basic start. Okay, and some tour sa ating mga parts sa sasakyan, yung mga accessories natin. Okay, yung mga wiper, pang light natin, mga flasher natin, mga warning ano natin, signs, okay, natin gagamitin. And yun na, yung mga pedal natin, yung ano natin, iba pa. Okay, so yan. So ayan po yung sinasabi kong mga pedal, yung tatlong magkakatabi. Okay, may
May purpose po yan. Bakit po ganyan po yung position nila? Anong sabi ko kanina? From right to left, A, B, C. So, this is your A, this is your B, and this is your C. Okay? So, ito yung C. So, accelerator, brake, and clutch. Okay? So, yung accelerator, ang gamit po nito is para umabante po yung sasakyan natin. Okay? So, yung brake naman is para mag-stop yung sasakyan. Yung clutch naman po is, ito po yung gamit niya is for pag mag-engage ka ng gear mo sa yung sa cambio. Okay? Na dahil manual tayo, sabi ko nga dahil manual tayo, kailangan natin ng clutch, unlike dun sa automatic na hindi na kailangan ng clutch. Okay, so ayan. Ito yung cambio natin. So naka-neutral lang siya. Meron tayong first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, and letter R means reverse po yan. Reverse, that's reverse. Okay, madali lang siyang sundan. Pag ganun lang siya. Tapos may parang cross lang siya. Okay. Mamaya matututunan natin paano siya gamitin. Okay. So now ito po yung nakalagay yung ano natin. Yung flasher natin. Okay. Or yung yan hazard sign. Okay, so dito naman sa side, yan yung sa light natin. Okay, meron tayong left and right. Okay, para sa signal light natin, kung pa left tayo, pababa, kung pa right tayo, pataas. Okay, so dapat nasa gitna lang yan for now. Okay, so ayan, makikita mo din doon kung gumagana siya. Okay, so mamaya i-check natin kung gumagana kapag naka-on na yung engine po natin. Okay, so dito naman sa right side, okay, makikita natin is ito po yung para naman sa wiper natin. Okay, meron tayong down, first down, dapat gagalaw na yung wiper natin sa harap ng mabagal. Then second down, bibilis siya konti. And yung pinaka-last, pinakamabilis na galaw ng wiper natin. Okay, so dapat naka-steady lang muna siya. Then sa likod naman, sa rear, so ito lang naman sa rear. Yan. Yan. Ikutin mo lang yan 2 beses para mas mabilis. Tatlo. Sa tatlo, yun na yung ano niya. Yung water or may lalabas na doon sa wiper sa likod na tubig para i-wash niya yung salamin. Okay? So, dapat naka-sentro lang yan sa off. Okay? Ito yung indicator niya. So, ayan. Sa mga basic parts ng ating sasakyan. Of course, ito yung aircon, car aircon. Ito yung on. Okay? Hanggang high. So, yung sasakyan natin is working pa naman yung aircon niya. So, ayan. Okay, magkakaiba po sa iba't ibang klase ng sasakyan kung anong itsura ng aircon controller niya.
So, for this car, ito po yun. Okay? So, by the way, we are using commuter van, Toyota 1995 model year. Okay, so medyo luma na siya. Pero functional pa, working pa, and all good. Okay? Next, yung parking brake natin or yung handbrake natin. So, this car, again, nandito po banda, most car ay nandito po banda yung handbrake niya. So, other car, dito po siya nakalagay. Dito banda. Like mga sedan, mga ganyan. Okay? So, ayan. So, ayan, bago natin start yung sasakyan, demo muna natin kung paano gamitin yung mga pedals po natin together with our cambio. Ayan. So, ayan, let's start or let's begin with, syempre, handbrake tayo. Itong handbrake, ang gamit nito is, yan. Yan. Ilain mo lang, then, bitaw. Ayan. So, ayan, dapat naka-engage siya para hindi mag-roll yung sasakyan atras abante. Kung ikaw ay wala sa patag, kung naka-uphill or downhill ka, mag-roll yan. Okay? So, naka-neutral siya. So, first thing to do is, kahit hindi ka na mag-brake, kasi naka-park, brake ka naman or naka-handbrake ka, pero for this video purposes, I'm going to do brake. Apakan mo lang siya hanggang sa dulo. Okay? Of course, pag yung sasakyan mo is nakapatay yung engine, matigas po siya or magre-resist po siya. Okay? So, okay lang po yun kasi ganun po talaga. Unlike doon sa naka-turn on yung engine, hindi po siya magre-resist. Okay? Pero for now, yan, iapakan muna natin. Then, hawakan po natin yung cambio natin. Yan. So, dapat naka-neutral siya. So, ayan. Next, yung clutch natin. Apakan din natin hanggang sa pinakadulo. Ayan. So, kailangan sagad po siya yung apak natin. Then, pupunta natin siya sa first gear. Number 1, number 1, number 1. Ayan po, yung number 1. So, nasa gilid po siya, left upper. So, ang galaw natin is itulak natin papunta sa left. Okay, para mag-engage siya hanggang sa taas. Yan. Dapat dire-diretso siya. Left, pataas. Okay? Left, pataas. So, naka-engage pa rin po yung clutch mo. Dapat. Okay? Kasi kung hindi naka-engage yung clutch mo, hindi siya gagalaw. Hindi siya aabante. Masisira yung gear ng sasakyan. Okay? So, ayan. Bitawan muna natin. Yan po yung sa first gear. Okay? So, ganun ulit. Apak, kung mag-start ulit. All the way yung clutch natin. O, punta naman tayo sa second gear. Okay? So, second gear, yung nasa baba. So, opposite position po yung dalawa. So, right pa rin, ay left pa rin. Ilain natin, itulak natin. Pababa naman siya hanggang mag-engage. Okay? So, yun po yung second gear. So, dapat wag mong bibitawan pa rin yung clutch para pumasok siya. Okay? Balik ulit tayo. Ayan. So, punta tayo sa third gear. Ayan.
Mas madali po yung third and fourth. Kasi nasa gitna lang po siya. Means, hindi mo na kailangang itulak, hindi mo na kailangang hilain. Nasa gitna lang siya. Okay? Ang kailangan mo lang is pataas tsaka pababa. So, ganun pa rin. Apak sa preno. Apak sa accelerator. All the way hanggang sa dulo. Then, tulak mo lang pataas. Diba? Naka-neutral siya. Tulak mo lang siya pataas. Yan. Okay? Kung fourth naman, hilain mo lang siya pababa. Ganun lang siya kasimple. So, kailangan freely siya. Gumagalaw siya. Okay? Hindi siya pumapasok. Mapapansin mo naman kung mag-engage yan eh. Okay? So, yan. So, ayan. Next is yung fifth gear natin. Okay? So, yung fifth gear natin is nasa right upper. Okay? So, parang yung first gear din natin ganina, left, tapos pataas. Ngayon naman right, pataas naman tayo. Okay? For our fifth gear. Okay, ganun ulit. Apak ulit sa brake, sa clutch. And ilain natin papunta sa right, then pataas. Ayan. Nag-engage niya yung fifth gear natin. Okay? Kahit bitawan mo yan, naka fifth gear na yan. Okay? Let's go back. And lastly is yung reverse natin. Reverse. Okay. Right naman siya all the way pababa. Okay. So clutch ulit. So full clutch. Okay. Full clutch. Then right pababa. Dapat pumasok po siya. Okay? Yan. So, ayan po yung reverse natin. Ayan. Ayan po yung gamit ng clutch natin. Together with our cambio natin. Okay? So, yan. Yung first, second, third, fourth, fifth, and reverse. Okay, next thing to do is how to start your car. Okay, so most car ay nasa right side yung pasukan ng key. So ito po yung key natin. So ipapasok lang natin dito. Okay, so make sure na naka-park brake po tayo or handbrake is engaged. Naka-neutral tayo dahil manual transmission. Okay, so yan, pag okay na yan, kahit hindi mo apakan yung brake, hindi yan gagalaw pag in-start mo siya. Okay, so ayan, diretso mo lang hanggang sa dulo. Ayan, iilaw yung mga warning signs niya. Ayan. Okay, so ayan, pag okay na, diretso mo lang ng isang beses. Yan, mag-start na siya. Tapos release mo lang, huwag mo siyang ibabalik. Okay, ganyan lang, release lang. Okay, so ayan, start na yung engine natin. Okay, so ayan yung parking brake. Ibig sabihin naka-engage yung parking brake nya. Pag bago ka mag-arangkada, kailangan i-release mo yan. Okay, so yan. So ayan, naka-turn on na yung engine natin. So subukan nating mag first gear. Tingnan natin kung ano ang magiging itsura niya. So ano ang kakalabasan using our clutch, yung cambio natin, and yung brake natin. So magbi-brake ako ngayon kasi i-release ko yung handbrake natin. Okay, so release natin. Then okay, make sure na clear na po yung side natin, all side natin, yung harap natin, yung sa likod natin. Okay, so dapat clear tayo bago tayo mag-abante. Okay,
So nasa gilid tayo ngayon. Ang gagawin lang natin is gamitin natin yung signal light natin. Dito yung signal light natin. Kung pa-left ka, pababa lang. Okay, makikita mo yung signal na nagli-left ka. Okay, na pa-left ka. Okay, yung isa kasi pag tinaas mo, right naman siya. Okay, madali lang siyang tandaan. So magli-left tayo. Then pag clear na yung mga daanan, okay, hawakan mo yung manubela mo. Ayan, hawakan mo yung cambio mo. Okay, so yung shift stick natin, ito yon, shift stick natin. So hawakan mo lang siya, wag mo siyang titignan. Hawakan mo lang. Ang tignan mo is yung daanan mo, diretso sa daanan. Kahit yung paa mo, wag mong titignan, baka sinisilip mo kung ano yung inaapakan mo. Kabisado mo na lang kung saan siya nakapwesto. Ayan, para hindi ka mahirapan. So dapat ang tingin mo lang is diretso lang. Okay, so ayan, kapag ready ka na mag-move forward, apakan mo full clutch, diretso, then shift mo yung gear mo, right, left, upper, first gear. So hawakan mo na yung manibela mo, wag mo nang bibitawan yung clutch mo and brake mo. Ngayon, kung ready ka na mag-abante, unti-unti mong bitawan yung clutch, wag mong bibitawan bigla. So ayan, hanggang maramdaman mo yung panginginig. Okay, yan yung biting point na tinatawag, yung panginginig niya. So unti-unti mo ring bitawan yung steady mo lang pag napansin mong nanginginig na siya o yung biting point niya. Steady mo lang. Okay, yung brake ang next mo na bitawan unti-unti, wag mong bibiglain. Ayan, hanggang aabante na siya. Ayan. Yan, aabante na siya. Yan, umaabante na tayo. Make sure na yung manubela natin is naka-steady lang. Ayan. Tapos tignan mo yung left side mo, maabante ka na. Hindi ko pa binibitawan yung clutch at saka brake. Naka half brake ako at saka half clutch. Okay, so yan, kapag nakaabante ka na, yan, unti-unti mo na siyang bibitawan. Ayan, alalay ka na lang sa brake. Okay, so pag mag-stop ka, dahil mabagal tayo, full clutch, then brake. Hinay-hini lang yung brake. Okay, so naka full clutch ka, then neutral tayo, bitawan mo muna yung clutch mo. Okay, kung nag-stop ka na. So nag-stop na tayo, umabante tayo ng kunting ilang meters. Okay, so ayan. Okay, pansin nyo, hindi natin binitawan yung clutch at saka yung brake natin, naka half lang siya, ibig sabihin kalahati lang. Okay, dahil ano lang naman tayo kunting abante lang. Pero pag dire-diretso na yung takbo natin, of course, bibitawan na natin, ililipat na natin yung right na paa natin doon sa accelerator. Okay, dito unti-unti lang, unting bitawan natin yung brake, then accelerator. Mamaya ipapakita natin kung paano siya nag-a-apply. Okay, so yun po yung start natin and stop natin. Yung stop natin kanina, pansin nyo, is una kong inapakan or una kong pinul apak yung clutch para mag-stop tayo ng maayos, hindi yung biglang stop or sudden stop, bago yung brake natin, na i-full natin yung brake natin. Okay, so ayan, yung start natin at saka yung pag-stop natin, mabagal pa lang tayo, kaya mas madali pa lang yung
yung ano natin, yung maneuver natin. So kunting tips lang kapag ka mabagal ka is full clutch muna bago full brake. Okay, para hindi biglang titigil yung car mo. Okay, so kapag mabilis naman, of course, brake muna ng paunti-unting apak sa brake, saka ka mag-clutch pagka malapit ka na mag-stop or doon sa gusto mong point of stop mo. Okay, so ayan, kasi pag clinatch mo kaagad, bibilis po yung takbo ng sasakyan mo, hindi siya babagal. Okay, so yun po yung mangyayari kapag inapakan mo kaagad yung clutch mo. And then dapat nakaalalay ka yung brake mo, kasi once na nag-stop ka at hindi mo naapakan yung clutch mo, pwedeng mamatay yung engine. So ayan, mag-shift tayo ngayon from first gear to second gear. So i-demo natin ngayon. So dahil naka-park brake tayo or handbrake tayo, apakan muna natin yung brake, full brake, then release. Okay, so para nakaalalay pa rin siya, kasi pag di ka nag-brake, pwede siyang umatras or umabante, kung depende sa position ng sasakyan, kung paakyat or pababa. Okay, so full clutch and first gear, left going to up. Yan, pag naka-engage na siya, unti-unting bitawan yung clutch hanggang sa biting point. Okay, usually half clutch lang siya. Pag nanginig na, yun na po, bitawan mo na yung unti-unti yung brake, abante na po yan. Kapag paatras yan, kulang pa yung angat. Okay, pwede kasing umatras yan kahit naka first gear. Okay, kung pababa siya or paakyat, pwedeng umatras po yan. Kung paakyat, mas mababa yung sa likod. Pansin nyo, atras. Pag naka full clutch, pwedeng atras yan. Maatras tayo pero naka first gear. Okay, maatras tayo pero naka first gear. Okay, ibig sabihin hindi naka-engage yung clutch mo ng half clutch or hindi siya sa biting point. Okay, kung nasa biting point, aabante yan, hihilain niya na po yan. So bitaw yung brake, then diretso na tayo, diretso. Ayan, unti-unti mo na rin bitawan yung clutch, hindi pwedeng nakababad yung clutch. Lipat mo na kagad yung right foot mo doon sa accelerator pagkabitaw mo ng brake. Okay, so stop dahil mabagal tayo, full clutch, then slowly na brake. Yan, titigil na tayo, wag biglang brake. So neutral. Okay, so from first gear to second gear muna tayo. Okay, start natin sa sasakyan. So ayan, naka park brake or handbrake siya, kaya hindi ko nakaapak sa brake. So ayan, apakan ko yung brake, tapos disengage ko yung handbrake natin. So accelerator, wag muna. So clutch muna tayo. Yung first step natin, clutch, then first gear. So ayan, half clutch, half brake, aabante na po siya. So lipat natin yung right foot natin sa accelerator, pero wag nating bibitawan yung clutch natin. Naka half pa rin siya para hindi siya biglang mamamatay. So ayan, pag tumatakbo na siya, bitawan na natin yung clutch. Then pag lilipat tayo ng second gear, rev mo lang ng konti, then full clutch, second gear. Yan, naka second gear na tayo, bitaw na tayo. So ayun po yung sistema natin or yung maneuver natin sa pag shift ng gear. So ayan po yung basic tutorial natin para sa
papaano mag-drive ng sasakyan kung ikaw ay beginner or first timer. So simple lang naman po yung kailangan nating alamin. Okay? So kailangan lang po hindi tayo yung madaling kabahan or nervyusin kasi yan yung magpapabagal ng proseso kung paano tayo matuto. Okay? Kung willing kang matuto, madali lang mo yung matutunan po yan. Okay? So, next thing na gagawin natin sa susunod na video natin is sa highway naman tayo. Okay? So, sa city driving para test natin kung gaano na tayo ka-ready sa pag-apply nung maneuver natin pagdating sa city driving. Okay? So, antay-antay lang kayo sa mga next na ipopost ko na video. So, ayan. Tapos na tayo. Then, thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe to my Jeff Fanatics YouTube channel. Thank you very much and God bless us all. Bye-bye.